Pinipiling like ka, maaari ka bang tulay? At para sa iyo, base sa iyong mga paunang kaalaman, ano nga ang ibig sabihin ng SEDT? Tama, ang ibig sabihin ng SEDT ay Secondary Education Development Program. Ngayon naman, ang aking paksang tatalakayin ay kaugnay o kartong lamang ng paksang tinalakay ng ikalawang orasan kung saan ay patungkol sa SEDT. Alam niyo ba na bago pa man ikinatupad ang SEDT sa buong bansa ay sinubukan muna nila ito sa 80 pilot schools dito sa Pilipinas? Dahil ay upang masubok o masubukan ang mga bagong pamamaraan ng pagtuturo at pag-aaral. Kaya naman ay regular na sinubaybayan nila ang mga paaralang ito upang ay para sa mga pananaliksik o pag-aaral na kanilang sinagawa. Ito ay upang matukoy ang bisa ng mga bagong pamamaraan sa pagtuturo at pagkatuto. Kabilang na rin sa pag-aaral na ito ang karanasan at mga pananaw ng mga mag-aaral, ng guro at mga tagapangasiwa sa mga paaralang ito. Makikita sa talaang ito ang mga asignaturang saklaw ng SEDT. Pansin niyo ba na ang lahat ng asignatura ay mayroong 40 minuto lamang? Maliban sa dalawang asignatura na may laboratory katulad na lang ng Science and Technology at Home Economics. Ayon din sa curriculum na ito na ang Filipino na asignatura at ang English na asignatura ay magbibigay ng malakas na pagpapahalaga sa mga kasanayan ng pag-iisip, kritikal na pag-iisip at kahusayan sa komunikasyon. At dahil nabanggit ang asignaturang Filipino, ano kaya ang mga layunin pa lahat ng asignaturang ito sa SEDT? Ang unang layunin ay ang pakibasa. Langit ang mga kasanayang sa kalanang ng Pilipino sa ulong ng mga tugturing pangalaga upang magamot Kasanayang macrovelocity. Maraming salamat. Ang unang layunin ng asignaturang Filipino sa SEDT ay maturuan ang mga mag-aaral na maging mahusay sa paggamit ng wikang Filipino. Ito ay sa pamamagitan ng mga tuntuning panggalagla upang matuto ang mga mag-aaral sa mga tamang balarila at pagbuo ng mga pangungusap, maging ang pagpapahayag ng kanilang mga emosyon at damdamin. At sa pamamagitan din ito ay mas mapapaunlad nila ang kanilang mga makrong kasanayan. Ngayon, magbigay ng hayop na mayroong 4 na paa. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Saboy. Vermelho, maaari ka bang tumayo? Baboy. Base sa iyong mga kaalaman, dahil ito ay kabilang sa ikalawang orasan, ano nga ang mga makrong kasanayan? Ang mga makong kasanayan ay ang kasanayang pagsulat, pagbasa, panonood, pagsasalita at pangsagurian at pangkalaan. Maraming salamat. Nakinig ka talaga. Kaya naman, ating isa-isahin ang mga yan. Narito ang mga kasanayan sa Pilipino sa SEDT. Ito ay natalakay na ng ikalawang orasan, ngunit dahil ito ay bahagi pa rin ng aming paksa sa silabus, ipagpapatuloy pa rin natin ang talakayan ito. Una, ang pakikinig, pakibasa. Pagbibigay halaga Isang nakakinggan. Ang pakikinig ay isang mahalagang kasanayan sa pag-unawa ng mga mensahe at kaisipan mula sa ibang tao. Halimbawa, sa isang diskusyon patungkol sa kahalagahan ng pag-aalaga sa kaligtasan. Bilang ang isang mag-aaral na marunong o
lingkod ka upang maipahayag ang salitang kaisipan, ideya, opinyon, damdamin at mga saloobin. Ayon sa iyong nabasa, ang pagsulat ay nagpapakita ng ating abilidad na pumili ng tama o wastong pamamaraan ng mga estratehiya sa pagsasalaysay ng ating damdamin, saloobin, pamamaraan at ng ang ating mga opinyon sa isang paksa o sa isang isyong napapanahon ngayon. Ano nga ba ang mga isyu na napapanahon ngayon? Arado? Maaari? Joel? Heat index. Oo, hit index. Reading comprehension. Climate change, kahirapan, at iba pa na maaari nating gamitin upang ibahagi ang ating kaalaman at maging dahil ito upang magkaroon tayo ng ugnayan sa ating mga magbabasa na may bahagi ang ating kaalaman at na magpahayag ng ating sariling pagkakakilanlan. Ang sunod naman ay ang paggawa ng mga tala. Pakibasa? Ni pamamalas ang kakayahang gumamit ng mga impormasyon at talang nakikinig mula sa iba't ibang lawak ng pag-aaralan o pananaliksik. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga tala, tayo ay nagkakaroon ng gumagamit tayo ng pagiging organisado at ginagamit natin ang mga impormasyon o mga datos na ating nakalap sa mga libro na kung saan sa pamamagitan nito, maaari natin itong gamitin sa ating pag-aaral at pananalisik upang magkaroon tayo ng mabilisang pagkikipag-ugnayan sa mga impormasyon. Halimbawa dito ay ang paggawa ng mga talaan na konsepto ng idea sa mga nakukuha natin sa libro. Sunod naman ay ang kasalayang pansanggunan. Pakibasa? Ipapakita ang kakayahang sa pagdikom ng mga datos at pinagunang sanggunian. Yun nga, ang kasalayang pansanggunan ay ito yung mga datos na makakalap natin sa libro, mga artikulo at iba pa o mga journal na maaari natin gamitin sa ating mga pahayag o ating argumento upang magbigay ng suporta sa atin ng mga argumento. Sunod naman, pagkatapos ng mga makrong kasanayan sa unang layunin, tumako naman tayo sa pangalawang layunin. Pakibasa? Linangin ang kasanayan at kaalaman sa paggamit ng Filipino sa pakikipagtalastasan. Ang layunin ito ay naglalayon na palawakin at paunlarin ang pagpapahalaga ng wikang Filipino sa iba't ibang uri ng komunikasyon at ang pakikipagtalastasan. Sa pamamagitan ng layunin ito, nagiging mas malinaw at epektibo ang pakikipag-ugnayan, talastasan at pagkikipag-usap ng mga mag-aaral sa kapwa nila mag-aaral. Halimbawa na lang ito ang paggamit ng wastong pangungusap o paggamit ng Filipino sa subject, sa asignaturang ito na kung saan ay nagpapakita ng mas epektibong mga pag-uunawa sa atin, di ba? Kailangan natin gumamit ng Filipino ng wastong Filipino sa asignaturang ito upang mas mapadali ang ating pagkomunikasyon sa isa't isa. Sunod naman ay ang ikatlong layunin. Pakibasa? Linangin ang kasanayan sa pag-unawa at pagpapakahulugan, pagsusilihan ng ibigay at ibayan sa mga bansa. Ang abilidad na ito ay naglalayo na bigyan ang mga mag-aaral ng mahusay at na pagkakakilanlan, masuri at maunawaan, mabigyan ng halaga ang kanilang mga
paglikha ng iba't ibang uri ng panitikan. Ito naman ang lalayon naman ito na matulungan ang mga mag-aaral na mahubog ang kanilang kasanayan at kakayahan sa paglikha ng mga hakdang panitikan. Sa pamamagitan, halimbawa nito ay sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga tula. Diyan ay sa pamamagitan niyan ay makikita ang iyong pagiging malikhain,
kundi pati na rin sa lahat ng aspeto. So, layunin ng BEC ay hindi lamang sa pang-akademiko, kundi lahat ng aspeto, kagaya na lang ng ang pagtuturo ng TLE o ng AP o APP sa mga kabataan. Dahil sa TLE ay dito ay natutunan natin paano magluto, paano magtahi, paano mag ng computer. Sa APP naman ay nung elementarya ay tinuturuan tayo paano magtahi, paano magtanim, at kung ano-ano pa mga. So, yun na ang mga layunin ng BEC. Ngayon naman ay mga mithiin na ngayon naman ay itatalakay ko ang mga mithiin ng basic education curriculum. So para sa elementarya, ninanais na mabigyang pansin ang pagpapaunlad, pagbibigay ng sapat na kaalaman sa bawat mag-aaral na mapayaman pa ang iba't ibang kakayahan ng mga mag-aaral. Dito ay binubuksan ang isipan ng mga mag-aaral na kung gaano kahalaga, kung bakit kailangan natin mapayaman ang pag-aaral sa ating buhay. Sa elementarya din ay binibigyan ito ang halaga ng bawat kaalaman na siyang nakukuha natin sa paaralan. At dito ay may mga programa o organisasyon na inihahanda ang kaisipan ng mga mag-aaral upang maipamulat sa kanila o maihanda sila sa mga susunod na baita. Sa high school naman ay dito ay ang mithiin nito ay may patuloy ang nasimula mga gawain o general education sa elementarya. So dito ay ang 4 na taon sa high school ay hindi lang tayo inihahanda sa college, kundi ito din ay pinapatuloy nito kung ano yung napag-aralan natin sa elementarya. Dito naman ay dito una na ipakilala ang alternative learning system na kung saan ay binibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na hindi nakapagtapos ng kanilang o hindi nakapagkuha ng kanilang diploma na makapag-aral ulit. So, layunin nito ay bigyan sila ng pagkakataon pa na sumabak o na makapag-aral kahit man sa kung ano man ang natapos nila noong nakaraan. At dito din ay pag natapos nila ang alternative learning system ay nabibigyan sila ng pagkakataon na makapagtrabaho at hindi na mahirapan sa paghahanap nito. So, ang layunin ng curriculum na ito ay mabigyan ng karapatan at pagkakataon ang bawat isa na makamit ang isang magandang edukasyon. So, magbigay ng pangalan na nagsisimula sa A na nagtatapos sa N. Anan. 1, 2, 3. Mr. Zozobrando, pwede ka bang tumayo? Suda ko doon. So, para sa iyo, Mr. Carlo, gaano kahalaga ang ALS o Alternative Learning System sa ating bansa?
Ngayon, tatalakayin ko ang mga hakbang ng basic education curriculum. Nagsagawa ng, ay mayroong dalawang hakbang ang sinagawa upang tuluyang mapatupad ang BSc o Basic Education Curriculum. Una, nagsagawa ng evaluasyon sa bisa ng naturang curriculum. Bago pa man naimplementa ang BSc, nagkaroon ng evaluasyon sa kakayahan nito bilang isang curriculum, kung epektibo ba ito na maging isang curriculum at kung makakaya ba ng namamahala dito na maitupa ito upang maging isang ganap na curriculum. Sa pamamagitan ng evaluasyon ay maaari natin makukoy ang mga aspeto ng curriculum na maaari pang ayusin o pagtuunan ng pansin. Sunod naman ay ito, pakibasa. Ayusin at magkaroon ng pag-iisita at pag-inis ng kurikulum upang mabigyang pansin ang mga buwang, duplikasyon na laman, lawak at pagkasunod-sunod ng mga konsepto. Pagkatapos ng naging evaluasyon sa curriculum na ito ay nagkaroon ng rekomendasyon upang mas mapaganda at maging epektibo ito balang araw. Inayos din nila ang mga gusot na kung saan maaaring hindi ito maging isang epektibong curriculum. Ano nga naman ang saysay ng isang curriculum kung hindi man lang ito nabibigyan ng kontilatis at paglinis sa mga estruktura nito. Kaya sa naging rekomendasyon ay mas pinagbigyan diin o halaga ang mga gusot kulang o hindi maaaring ikala dito. Lumako naman tayo sa mga espesyalisasyon ng basic education curriculum. Ano nga ba ang focus ng dalawang ito? Unahin na natin ang unang 2 taon sa sekundarya. Sa unang 2 taon sa sekundarya, ang ating mga mag-aaral ay masusing pag-aaralan ang tiyak na estrukturang gramatikal sa wikang Pilipino bilang isang wikang kasabay ng pagtatamo ng wastong kasanayan sa malikhaing pagbasa. Layunin nito na palawakin ang kanilang kaalaman sa wika at magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga tekstong kanilang binabasa. Dito ay sinasanay ang mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Pilipino sa pagbabasa at pagsulat. Sa huling 2 taon naman, ang focus ay ang pagtatamo ng makanuring pag-iisip sa pamamagitan ng mga iba't ibang uri ng komposisyon at malikhaing pagsulat. Dito, tinuturuan sila upang maging makanuri sa pagsasagawa ng mga komposisyon. Dito ay binibigyang diin ang kahusayan ng mga mag-aaral sa paggawa ng mga salaysay, tula at iba pang mga akademikong sulatin na nagpapakita ng kanilang kritikal na pag-iisip at kasanayan sa pagsusunod. Hinutulong din dito ang mga mag-aaral upang sa gayon ay makapaghanda sila sa pagtungtong sa curriculum. Ang basic education curriculum ay lumilinang sa 4 na kasanayang makro para sa kakayahang komunikatibo. Ito ay ang pakikinig, pagsasalita, pagsulat, at pagbasa. Ang layunin ng BSc tungkol sa kasanayan ng mag-aaral ay pare-pareho lamang sa layunin ng SEBT. Ngunit hindi kasali ang paggawa ng mga tala at kasanayang pang sanggunian. Ang susunod na paksa naman ay tatalakayin ang
pagunlahin ang ating mga kasanayan at kaalaman, lalong-lalo na sa pangkabuhayang kasanayan, tulad na lamang ng pagtatanim, pagsasaka at paggawa ng mga produkto. Sa pamamagitan ng ARBEC, inaasahang magkakaroon ng malawak na kaalaman, mataas na antas ng kasanayan, at mas malalim na pag-unawa ng mga mag-aaral sa konsepto at prinsipyo na kanilang dapat matutunan. Ang ARBEC ay isang kurikulum na naglalayong na mapabuti ang antas ng edukasyon sa bansa at mga kaalaman ng mga mag-aaral
Huwag mo lang simulan na hindi pa binigay yung mga papel. Ay, di ba yan? Kayo ang gagawa ng rental. Makinig ng mabuti. Pumili ng tatlong kinatawan sa inyong orasan at pumunta rito sa harapan. Kuya ko, draw mo. Draw ko yun, one ko. Kuya ko, be. One ko. Video. Makinig ng mabuti.
kurikulum ay maaari sila kumuha ng ALS upang mabuo nila ang kasalukuyang kinakailangan na kasanayan sa ito na kurikulum. Pangatlo ang RBEC. Ang RBEC ay sinimula noong taong 2002 na may layunin paunlad ang kaalaman ng mga mag-aaral sa ibang aspeto. Narito ang pagkakatulad ng SEDP at LEC. Unang-una, magbigay ng kasanayan at personal na pagtulad ng mga mag-aaral. At narito ang pagkakatulad ng ECDP at LEC. Taguyod ang kaalaman at kasanayan ng bawat mag-aaral. At ang pagkakatulad ng RBEC at LEC ay pinapahula ng kasanayan bago tungkol sa kurikulum. At sa ang pagkakatulad ng RBEC, SCDP at LEC ay layunin taguyod ang edukasyon sa pagkwenas. Yun lang ang po at Sumunod naman ang ika-anim na orasan. Lakbay. Anim na orasan. Ang Secondary Education Development Program ay isang malawak na organisasyon na nakatuon sa pagpapaunlad ng pangkalahatan hindi lamang sa estudyante, pero na rin sa mga pasilidad, mga kagamitan, at sa pangkalahatan. While ang basic education curriculum at RBEC ay isang curriculum na nagdalayo lamang na mapaunlad ang kaalaman ng mga mag-aaral. Yan ang po at maraming salamat. Palakpakan. Ang pagkakatulong nito ay ang tatlo ng mga programa o curriculum ay umaasa sa mga kasanayan ng bawat mag-aaral. At ito ay may nakatuon sa napalawakin ng mga kaalaman ng bawat estudyante. Tama, maraming Ang pagkakatulad dito, base sa aming pag-obserba sa inyong report ay ito nga curriculum nito ang mga nagiging gabay at saan para mapaunlad ang PISA result na kamakailan lamang ay mababa ang nakuha ng Pilipinas. Itong curriculum na to, sa pagdaan ng bawat taon, binibigyan tayo ng edge na magkaroon ng mas malalim na kaalaman upang lumawag ang ating kaalaman patungkol sa ang pagkakaiba ng SEDP, LEC, at RBEC. So, una ang SEDP, so layunin. Dinangin ang mga kasanayang sa paggamit ng Pilipinas sa tulong ng layunin upang malinang ang kasanayan. Alright, so next ay ang LEC. Dinangin ang kasanayan at kalaman sa paggamit ng Pilipinas sa pagkakakipan para sa pagkipan. Alright, so next is RBEC. Dinangin daw ang kaalaman sa kasanayan sa pagpapahalaga sa pagkipan ng Pilipino. So, hindi that we try to understand and dinangin natin ang at ang pagkakatulad din ng ito is that ito, paunlarin ang kalidad ng edukasyon sa bansa at kaunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral at mga mag-aaral sa Pilipinas. Ayan, maraming salamat. Ang susunod naman ay ang ika-5 orasan. Dili tubal. Mga tikrang tubal.
Magandang hapon. Sa inyo, Nasaan ang iyong mga kasamahan, Binibini? Kapay bulak. Di pa maakong. sa lahat. Kami nga pala ang kurasada ng araw kanina. Narito ang aming Venn diagram na aming nagawa kanina. Kung saan ang SCDP ay may iba't ibang mga nakasanayan. Ito ay ang pagbabasa, pagsulat, pagkikinig, pagsasalita at iba pa. Ang sa PEG naman, ito ay pangunahing programa ng pamahalaan para sa edukasyon ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school. Ang RPEC naman ay isang alternatibong kurikulum sa edukasyon na naglalayong tugunan ang pangangailangan ng mga hindi nakakapag-aral sa tradisyonal na paaralan. Halimbawa ng RPEC ay ang ALS learners. Sila. Ang pagkakatulad naman ng tatlong ito ay pareha itong nagpagtutok sa pag-unlad ng mag-aaral upang mapalakas ang kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral sa iba't ibang aspeto ng buhay. At layunin nito paunlarin at ang dekalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas. Yun lang po. Thank you. Maraming salamat. At kung... May gusto kong Malinaw ang kanilang pag-uulat at malinaw rin ang mga impormasyon. Malakas ang kanilang mga boses. May ganyo kami sa kanilang gawain at pinaghandaan talaga ang kanilang bawat paksa. Oo, tama yun. Dahil ay hanggang narito po, bago ko po ibigay ang inyong marka, magsisimula po na tayo sa akin. Narito po ang aming mga pinili. Nakikita namin sa simula hanggang sa huli na ang bawat tagapag-ulat ay handa. Kung ano ang itatalaga. Nakuha ang atensyon namin kung ano ang itatalakay ng pagsasabi. May interaksyon. Malinaw at maganda ang ngunit may kakulangan ng mga balitas. Iwasan magsalita ng wikang Ingles. Yung is at so. May salita na mali ang nakalagay sa PPT. Paki-check na lang yung PPT na nakalagay doon. Layong tigo. Mamigas na siya. Yun. Ang bawat tagapag-ulat ay malakas ang boses. May ilan, mga tagapag-ulat ay mahina. May ilan na tumingin sa kanilang mga script at hindi kabisado. Ngunit, nagsusumikap kung ano ang sasabihin sa kanila. Ay, hamburger din na Ang aktibidad ay napakasaya, napakabigo, ngunit, kami ay natalo. may ibang panuto na hindi sinabi bago mag-aktibidad. Lalo na yung hindi nyo kasi sinabi na Isang sama iikot yung papel. Sinabi namin, ngunit hindi niyo At yung lang ang maraming salamat. Ay, yung sir pala! Narito po yung 2023. Sa aming oras naman, ang aming grade sa aming pag-uulat ay 2020. Mahusay ang aming... Sige, no. Maganda ang kanilang presentasyon. Maraming kami Kaya lang ang rating ay 2029. Salamat! Aming ratings, binigyan namin ng ikatlong orasan ng 2019-20. At para naman sa aming komento, masasabi namin ang lahat ng mga tagapag-ulat ay talagang pinaghandaan ng kanilang presentasyon.
dahil nga sakto ang mga impormasyon na ipinapahayag nila. Kahit na may iilan na mabilis ang pagpapahayag at may nagbabasa, ngunit ayos lang yan sapagkat maaari pa naman natin ng mapalinaw. Sa kanilang PPT naman ay hindi na sa nakakainganyo rin ang kanilang paraan sa pagtatanong. Sa kabuuan, magaling naman ang pinakita ang presentasyon na yung katanong. Anak na! Ang marka na ibigay namin sa tagapagtala ay sa una ay 2019. At ang aming komento ay maayos at malinaw ang ginamit na PPT o presentasyon at hindi masigit sa mata ang mga kombinasyon ng kulay. Malakas ang boses ng bawat tagapagtala. Subalit kapansin-pansin na ang ilan ay napapakita ng mga mannerism. Halimbawa dito ang hindi mga kinakailangang pagkilos sa katawan. At panghuli, ilan sa mga tagapagtala ay kapansin-pansin na gumagamit ng mga unang wika kagaya ng mga Bisaya.